Malugod na pagbati sa inyong lahat, mga apo, tito at tita, maligayang pagdating sa kanal na Kwentong Lola Volt. Tumayo ang aking manugang sa pagbabasa ng testamento at sinabing tatanggalan niya ako ng mana mula sa humigit kumulang 3 bilyong pisong ari-arian ng aking asawa. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Wala nang luhang natitira sa aking mga mata. Ako ang nag-alaga sa asawa ko noong hindi na siya makalakad. Ngayon, umaasta siyang parang hindi ako nag-exist sa buhay nila. Ngunit nang magsimulang tumawa ang abogado, may nagbago. Ano ang itinago ni Patricio bago siya namatay? At bakit pakiramdam ko ay nagsasalita siya mula sa kabilang buhay? Tumayo akong mag-isa sa hardin pagkatapos ng libing, pinapanood ang pag-alis ng huling mga bisita sa katahimikan. Iniwan nila ang mga tasang may laman pa, mga tinitiklop na silya at ang amoy ng mga bulaklak na liryo. Ngunit walang nag-isip na bumalik at magtanong kung kailangan ko ba ng sakay pa uwi, kahit si Rebecca. Siya ang nag-ayos ng lahat, syempre, mula sa mga bulaklak hanggang sa slideshow, pati na rin sa mga tasang kape. Perpekto ang ayos, sa paraang ipaparamdam sa iyo na parang nakakaabala ka. Malamig, pulido, at planado bawat segundo. Kamumuhian ito ni Patricio. Lagi niyang sinasabi na ang mga libing ay dapat magulo. Dapat umiiyak ng malakas ang mga tao, nagkukuwento ng mga baduy na biro, at nakakalimutan ang kanilang mga payong. Dapat ramdam mong totoo. Pero ang isang ito ay hindi. Pakiramdam ko ay praktisado, parang nanonood ako ng huling yugto ng isang dulang, hindi naman ako imbitado. Nang pumasok ako muli sa loob ng bahay, abala na si Rebecca sa pagliligpit ng mga folder sa hapagkainan. Tumikhim ako para magsalita, pero hindi siya tumingin, patuloy lang siya sa pagpatong-patong ng mga papel na parang makina. Pagkatapos ay sinabi niya ng hindi lumilingon, "Itutuloy natin ang legal processing sa susunod na linggo. Naayos ko na ang lahat sa law firm. Walang banggit tungkol sa akin. Walang tanong kung ano ang gusto ko. Walang pagkilala na ginugol ko ang huling 6 na buwan sa pagtulog sa silya sa tabi ng kama ni Patricio sa ospital habang siya ay abala sa paglipad para sa mga komperensya. Gusto kong isipin na stress lang ito o pagdadalamhati o baka hindi niya lang alam kung paano ako kausapin, pero inabutan niya ako ng isang maliit na kahon na may pangalan ni Patricio. "Pinapabigay niya ito sa'yo," sabi niya. Sa loob ay isang tie clip upang ipit sa kurbata, simpleng pilak lang, walang sulat, walang mensahe. Si Patricio ay may mga drawer na puno ng mga journal at liham. Nagsusulatan kami noon kahit nasa iisang bahay lang kami, pero sa huli, ang nakuha ko lang ay isang tie clip na hindi naman niya madalas suotin. Ngumiti si Rebecca ng formal at naglakad palayo na parang tapos na ang lahat, na parang isinara na niya ang libro para sa aming dalawa. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa kusina hawak ang isang tasa ng tsaa na lumamig na. At sa unang pagkakataon mula nang pumanaw si Patricio, pakiramdam ko ay hindi ako kabilang sa tahanang aming binuo. Ang mga dingding ay amoy aftershave pa rin niya. Ang kanyang mga libro ay nasa pasilyo pa rin. Ngunit parang tahimik na binura ang aking pangalan sa bawat silid. Sinabi ko sa sarili ko na baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Siguro pagod lang ako, pero may nagbago sa loob ko. May kalamigan sa hangin na hindi ko mapangalanan, at hindi lang ito dahil sa lungkot. Pakiramdam ko ay tahimik akong inalis sa kwento na parang lahat ay nakatanggap ng bagong script maliban sa akin. Naranasan mo na bang tumingin sa sarili mong tahanan at maramdaman na isa kang estranghero rito? Ganoon ang naramdaman ko ng gabing iyon at simula pa lang pala iyon. Dumating ang imbitasyon sa email. Malamig, formal, galing sa assistant ni Rebecca, hindi man lang galing sa kanya. Ang subject line ay, Estate Administration Meeting Scheduled. Tinitigan ko ito sandali, hindi sigurado kung maiinsulto ba ako o manhid na. Ang pagpupulong ay nakatakda sa Miyerkules, 9:00 ng umaga sa opisina ng kanilang kumpanya sa syudad. Walang mensahe, walang kumusta, oras at lugar lang, parang appointment sa dentista. Nang umagang iyon, dumating ako ng huli ng 5 minuto. Matrapiyek at 2 beses akong tumigil, hindi sigurado kung dapat ba akong tumuloy.
Bumukas ang elevator sa isang makintab na reception area na amoy eucalyptus at tinta ng printer. Isang batang assistant ang tumingin sa akin na parang hindi siya naghihintay ng taong tulad ko. Inayos ko ang aking Amerikana at sumunod sa kanya sa conference room. Sumara ang pinto sa likuran ko nang may mahinang lagutok. May 7 tao sa paligid ng mahabang mesa, lahat ay nakasuot ng itim na suit. Nakaupo si Rebecca sa kabisera, nakatali ang buhok, ang mga mata ay nakatuon sa isang tumpok ng mga folder sa harap niya. Hindi siya tumayo, hindi bumati. Tumango lang siya ng bahagya na parang sinasabing, "Pwede kang maupo doon." Kinuha ko ang upuan sa dulong bahagi. Iyon lang ang bakanteng silya na malayo sa mga folder, malayo sa kape. Walang nag-abot sa akin ng dokumento. Walang nagsalita, tumikhim si Rebecca. Bilang tagapagpatupad ng testamento, panimula niya, tatalakayin ko ang pamamahagi ng mga ari-arian ayon sa pinal na testamento. Ang boses niya ay matalim, professional, parang nagho-host ng board meeting. Tahimik akong nakaupo, ang mga kamay ko ay nakatiklop sa aking kandungan. Ako lang ang walang hawak na ballpen. Tinalakay niya ang mga stocks, trust accounts, 2 komersyal na ari-arian sa Makati, at ang partial ownership ng isang winery na pinuhunan ni Patricio kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos ay inihayag niya na inilipat ni Patricio ang pangunahing kontrol ng family trust sa kanya 6 na buwan na ang nakararaan. Napakurap ako. Imposible iyon. Ako ang namamahala sa trust na yon kasama si Patricio sa loob ng halos 20 taon. Wala siyang nabanggit na ililipat ito kay Rebecca. Nagpatuloy si Rebecca nang walang tigil, binabasa ang mga alokasyon na parang naglilista ng inventaryo. Hindi nabanggit ang pangalan ko. Sa huli, nagtanong ang isa sa mga kasama, "At ang parte ni Ginang Marieta?" Halos hindi tumingin si Rebecca. Walang natitirang pamamahagi para sa kanya sa ilalim ng kasalukuyang dokumento. Ganun lang. Walang tinginan, walang paliwanag, basta ang legal na bersyon ng pagbura sa isang tao. Naramdaman ko ang kakaibang init na umakyat sa aking likuran, ngunit nanatiling kalmado ang aking mga kamay. Hindi ako nagsalita. Tumahimik ang kwarto ng medyo matagal, pero walang pumuna. Nagpatuloy ang pulong. Nang matapos ito, hinintay kong umalis ang lahat. Mabagal na iniligpit ni Rebecca ang kanyang briefcase, parang hinihintay niyang magsalita ako, pero hindi ko ginawa. Tumayo ako, inayos ang aking bandana at lumabas ng hindi lumilingon. Sa ibaba, sampal sa pisngi ang malamig na hangin. Hindi ako umiyak. Hindi pa ako nakaramdam ng lungkot, kundi kahungkagan. Parang pinanood ko ang isang bersyon ng buhay ko na tiniklop sa isang dokumento at itinago sa ilalim ng pangalan ng iba. Hindi lang kapangyarihan ang inangkin ni Rebecca sa kwartong iyon. Inangkin niya ang kwento, ang bahay, ang kasaysayan. Nagsalita siya sa ibabaw ng aking katahimikan at walang nagtanong kahit isa. Habang naglalakad ako papunta sa parking garage, isang pangungusap ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Walang natitirang pamamahagi para sa kanya. Hindi na ako byuda. Wala na akong halaga. Wala ako. Umuwi ako at naupo sa dilim ng mahabang panahon ng hapong iyon. Ayaw kong buksan ang mga ilaw. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas maingay kaysa sa anumang usapan na kaya kong tiisin. Hindi ko pa naaalis sa kahon ang mga huling gamit ni Patricio mula sa ospital. Ang kanyang baston ay nakasandal sa may pintuan sa likod kung saan niya ito iniwan noong huling uwi namin galing sa kemoterapiya. Hindi ko ito ginalaw. Hindi ko kaya. Nang gabing iyon, binuksan ko ang drawer ng mesa sa study room ni Patricio. Hindi ko ito plinano. Kumilos lang ang mga kamay ko bago pa makahabol ang isip ko. Tumunog ang drawer tulad ng dati. Sabi niya noon, kailangan daw lagyan ng langis. Lagi kong sinasabi na gusto ko ito ng ganoon. Ang tunog na iyon ay nangangahulugang nasa bahay siya. Sa loob ay mga lumang sobre, resibo mula sa mga in-order na libro, ang paborito niyang mechanical pencil at ilang kupas na sticky notes na may paalala sa groserya. Sa pinakadulo, sa ilalim ng isang ledger na balot ng tela, may nakita akong maliit na Manila folder na hindi ko namumukaan. Walang label, walang petsa.
Binuksan ko ito at nakita ang 3 piraso ng papel. Ang nasa ibabaw ay isang sulat kamay na draft. Sulat kamay niya, hindi maipagkakamali kahit medyo nanginginig, puno ang pahina. Walang bati, walang lagda, isang maikling talalang na isinulat sa mahinahon niyang boses. Gusto ni Rebecca na i-update ko ang testamento. Kailangan daw sumalamin sa kasalukuyang mga ari-arian. Tinanong ko siya kung bakit ngayon at sabi niya para sa kalinawan. Sa tingin ko ay nag-iingat siya, sobrang nag-iingat. Nagsimula na siyang gumawa ng mga papeles sa ngalan ko. Wala pa akong pinipirmahan. Hindi ko pa nasasabi kay Marieta. Alam kong itatanong niya ang mga tanong na kinatatakutan ko. Tinitigan ko ang papel. Paulit-ulit ko itong binasa, naghahanap ng ibang kahulugan. Pero malinaw ang mensahe. May pagdududa siya. Hindi niya sinabi sa akin. May naramdaman siya pero nanatili siyang tahimik. Ang pangalawang pahina ay photocopy ng pinakahuling testamento na hindi ko pa nakikita. Ipinakita ni Rebecca ang nilagdaang bersyon sa pulong, ngunit ito ay malinaw na iba. May mga sulat sa gilid, mga edit, pagwawasto, at ilang seksyon na binilugan ng pulang ballpen. Nandoon ang pangalan ko. Ang pangungusap ay nagsasabing, sa kaganapan ng aking pagpanaw, ipinapaman ako ang aking mga personal na ari-arian, kabilang ang share sa bahay at itinalagang mga account sa aking asawa, si Marieta Sloan. Ito ay binura o X. Nakasulat sa gilid ang isang paalala. Talakayin kay Rebecca. Ang ikatlong pahina ay isang makinilyadong schedule ng mga appointment, mga konsultasyon sa legal. 2 sa mga petsa ay mula pa noong nakaraang mga buwan, noong labas-masok si Patricio sa pagpapagamot. Hindi ko alam na may kinakatagpo siya. Halos bawat oras ay kasama ko siya noon. Ang tanging oras na mag-isa siya ay kapag dumarating si Rebecca para pumalit. Manipis ang folder, pero parang 1 tonelada ang bigat nito sa aking mga kamay. Dahan-dahan kong inilapag ang mga pahina sa mesa at sumandal. Mabagal at tuloy-tuloy ang ikot ng ceiling fan sa itaas ko. Ipinikit ko ang aking mga mata, inaalala ang huling beses na nag-usap kami ni Patricio tungkol sa testamento. Habang naghahapunan noon, simple, kalmado, tulad ng ibang gabi. Sinabi niya, "Wala kang dapat ipag-alala, ma. Tiniyak ko yan." Naalala ko kung paano niya inabot ang aking pulso mula sa kabilang panig ng mesa at pinisil ito. Naalala ko kung paano dahan-dahang dumiin ang hinlalaki niya sa aking balat. Ngayon, ang nararamdaman ko na lang ay ang malamig na bakas ng kanyang pagkawala. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nakaupo ako sa study room, binabasa ng paulit-ulit ang mga pahina hanggang sa magbago ang kulay ng langit sa labas mula sa itim patungong maputlang kulay abo. Pinanood ko ang pagdating ng umaga sa bawat sulok. Pagdating ng bukang liwayway, alam kong hindi ito simpleng pagkakamali. Hindi ito clerical error. Ito ay sinadya. May inorkwestra si Rebecca at naramdaman ito ni Patricio. Marahil ay sinubukan pa niyang pigilan, ngunit huli na ang lahat. Ibinalik ko ang mga pahina sa folder at itinago ito sa ilalim ng tumpok ng mga lumang National Geographic magazine sa aparador sa pasilyo. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko. Wala akong plano pero alam kong hindi ko ito pwedeng palampasin. Kinabukasan, tinawagan ko si Danilo. Ilang taon na kaming hindi nag-uusap simula pa noong retirement party ni Patricio. Si Danilo ay laging matatag, yung klase ng lalaki na hindi nagtataas ng boses pero ramdam mo ang presensya sa kwarto. Pinagkakatiwalaan siya ni Patricio. Ganoon din ako. Sinagot niya sa pangalawang ring at nang sabihin ko ang pangalan ko, tumigil siya sandali bago sumagot. Kalmado ang boses niya pero naririnig ko ang gulat sa ilalim. Pumayag siyang makipagkita kinabukasan. Pagkababa ko ng telepono, tumayo ako sa bintana at tumingin sa bakuran. Hinihila ng hangin ang mga huling dahon ng puno ng maple, ang parehong mga puno na itinanim ni Patricio 30 taon na ang nakararaan. Sabi niya, mas tatagal pa ang mga ito kaysa sa aming dalawa, at siguro nga, pero hindi ko hahayaang katahimikan ang huling bagay na iiwan niya. Hindi habang may hininga pa ako. Nakipagkita si Danilo sa akin sa isang tahimik na kapihan sa kanto ng Elm Street. Walang ipinagbago sa loob ng maraming taon. Parehong mga kahoy na upuan,
may tapyas na mga tasa, at malambing na jazz music. Umupo siya sa tapat ko, basa pa ang Amerikana mula sa ambon sa umaga, at tumango ng tahimik. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Binuksan ko ang Manila folder at inilapit sa kanya. Binasa niya ito ng tahimik, ang mga labi ay nakatikom. Nang marating niya ang sulat kamay ni Patricio, kumunot ang kanyang noo. Hindi siya agad nagsalita. Pinalipat-lipat lang niya ang mga pahina na parang tinatahi ang mga pangyayari sa kanyang isip. Nakaupo lang ako, nakayakap ang mga kamay sa tasa ng lumamig na tsaa. Ang panonood sa kanya habang nagbabasa ay nagpapatotoo sa lahat na parang hindi ko lang inilusyon ang mga edit o ang mga pulang marka o ang linyang dating may pangalan ko na ngayon ay binura sa katahimikan. Sa wakas ay nagsalita siya. Hindi takot, hindi awa, kundi isang tahimik na katatagan na nagsasabing nakakita na siya ng ganito noon. Higit pa sa kahina-hinala, sabi niya, sinadya ito. Naglabas siya ng notepad mula sa bulsa ng kanyang Amerikana at nagsimulang maglista. Isinulat niya ang mga petsa mula sa folder, mga pangalan ng law firms na binanggit ni Rebecca at binilugan ang isang partikular na detalye na hindi ko naisip. Ang mga lagda ng saksi sa na-update na testamento ay hindi mga pangalang kilala ko. Wala sa kanila ang nakatapak man lang sa aming tahanan. Mas gusto ni Patricio na gamitin ang mga taong kilala niya, isang kapitbahay, isang kaibigan mula sa golf club. Ang katotohanan na kumuha si Rebecca ng mga saksi sa labas ng hindi sinasabi sa akin ay nagtaas ng maraming babala. Nagkasundo kaming mag-imbestiga ng tahimik. Walang komprontasyon, hindi pa ngayon. Sinabi ni Danilo na magsisimula kami sa pagpapatunay ng huling bersyon ng testamento na nakafile sa munisipyo. Hihiling siya ng mga sertipikadong kopya at ikukumpara ang mga ito sa mga tala na mayroon ako. Samantala, pananatilihin ko ang lahat ng eksakto kung paano ito. Pagka-uwi, binuksan ko ang aparador sa pasilyo at isinuksok ang folder sa isang lockbox na ginagamit namin para sa mga pasaporte at medikal na papel. Pagkatapos ay naupo ako sa lumang mesa ni Patricio at binuksan ang kanyang kalendaryo. Nakuha na ni Rebecca ang karamihan sa kanyang mga gamit. Inilagay na niya sa kahon ang kanyang mga libro, ipinamigay ang kanyang mga damit at ipinadala ang kanyang mga golf club sa isang kaibigan. Ngunit naroon pa rin ang kalendaryo, isang simpleng leather-bound planner na may mga sulat sa lapis. Doon ko natagpuan ang pangalang Harold Givens. Nakasulat ito sa isang Martes ng umaga, 2 beses na binilugan. Medyo pamilyar ang pangalan. Isa siyang tax consultant. Nakilala siya ni Patricio sa isang non-profit ilang taon na ang nakararaan. Matagal ko na siyang hindi nakikita, ngunit ang katotohanang nakipagkita si Patricio sa kanya habang may sakit at hindi sinabi sa akin ay mas masakit kaysa sa inaamin ko. Tinawagan ko si Danilo at sinabi sa kanya, titingnan daw niya, baka pwedeng kausapin ng palihim. Kung naging bahagi si Harold ng proseso ng pagpaplano ng mana, kahit saglit lang, baka may nakita siyang hindi gustong ipapansin ni Rebecca. Dumaan ang mga sumunod na araw ng mabagal. Ipinagpatuloy ko ang aking mga gawain na parang walang nagbago. Pamimili, pagdidilig ng mga halaman, pagdalo sa aking book club, kahit na halos hindi ako nagsalita sa buong linggong iyon. Sa panlabas, pareho ang lahat, ngunit sa ilalim, alerto ako, nanonood, naghihintay. Pagkatapos noong Biyernes, tumawag si Danilo. Nakausap na niya si Harold. Ang sinabi niya sa akin ay nagpalubog sa tiyan ko. Naalala ni Harold na pumasok si Patricio na mukhang payat at pagod, halos hindi makahawak ng ballpen. Nag-usap sila ng halos 1 oras tungkol sa trust. May mga tanong si Patricio tungkol sa pagpapangalan ng mga benepisyaryo at pagtiyak ng pangmatagalang proteksyon para sa akin, ngunit sinabi ni Harold na tila nag-aalangan si Patricio. Paulit-ulit niyang sinasabi na si Rebecca na ang bahala sa mga bagay-bagay na tumutulong siya. Nag-alok si Harold na mag-set up ng independent review para lang matiyak na ang lahat ay nakahain ng malinaw at transparent, ngunit hindi na bumalik si Patricio. 1 linggo ang lumipas, tumawag si Rebecca para kanselahin ang appointment at sinabing hindi na kailangan ni Patricio ang serbisyo.
Tumigil si Danilo sa telepono, hinayaang tumimo sa akin ang bahaging iyon. Sinabi niya na nasa kay Harold pa rin ang intake notes. Hindi ito legal na nagbubuklod, ngunit pinatutunayan nito na may mga alalahanin si Patricio. Ipinapakita nito ang intensyon, pagdududa, at maaaring sapat iyon para buksan ang isang formal na investigasyon kung magpapasya kaming tahakin ang landas na iyon. Nagpasalamat ako sa kanya at naupo sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang telepono matagal na matapos ang tawag. Nang gabing iyon, inilabas ko ang isang lumang photo album, hindi para sa nostalgia, kundi para sa kalinawan. Tiningnan ko ang mga larawan ni Patricio sa mga family event, holidays, hapunan kasama ang mga kaibigan. Sa halos bawat larawan, nasa background si Rebecca, nakangiti, tumutulong, nakaalalay. Naniwala ako noon na tapat siya, na gusto niya ang makakabuti para sa amin. Ngunit ngayon, hindi ko na maalis sa isip ko ang maingat na pagpoposisyon, ang paraan na laging siya ang pinagkakatiwalaan ng mga tao sa logistics, sa mga dokumento, sa mga plano. Matagal na niyang pinaghahandaan ito. At ang bahaging pinakamasakit ay hindi lang ang pagtataksil, kundi ang mapagtanto na alam ni Patricio na may mali at hindi niya sinabi sa akin. Ibinalik ko ang album sa estante at pinatay ang ilaw. Walang galit sa akin. Wala pa. Tanging isang tahimik na determinasyon na anuman ang binago ni Rebecca, hahanap ako ng paraan para itama ito. Hindi ako masyadong nakatulog pagkatapos ng tawag kay Danilo. Palagi akong naniniwala sa pasensya, sa pagbibigay ng oras sa mga tao na ipakita kung sino talaga sila. Ngunit ngayon, bawat araw na lumilipas ng walang sagot ay parang hinahayaan kong baguhin ni Rebecca ang kasaysayan pabor sa kanya. Noong sumunod na Lunes, tumawag ulit si Danilo. Iba ang tono niya, mas mabilis, mas apurado, pero matatag pa rin. Sinuri niya ang mga record ng munisipyo at may nakitang kakaiba. Ang huling kopya ng testamento ni Patricio na na-file at naipatupad ay may ibang case number kaysa sa orihinal na draft. Hindi naman ito nakakaalarma, ngunit ang orihinal na bersyon, ang sinuri naming mag-asawa 1 taon bago ang lahat, ay naglaho sa opisyal na artsibo. Minarkahan ito bilang napalitan na, ngunit walang dokumentasyon na nagpapakita kung sino ang nagpasimula ng pagbabago. Sinabi ni Danilo na gusto niyang magsama ng iba. Ang pangalan niya ay Lydia Velasquez, isang espesyalista sa probate litigation. May karanasan siya sa mga pinagtatalunang testamento at pandaraya sa dokumento. Pumayag ako kahit na nagatubili ang isang bahagi ng isip ko. Habang lumalalim ang aming paghuhukay, lalo akong nag-aalala na may mahanap kaming mas malala pa. Nagkita kami sa opisina ni Danilo noong Miyerkules ng umaga. Matalas si Lydia sa tono at presensya, nasa mid-50s, simpleng manamit, walang nasasayang na galaw. Nakinig siya habang inilatag ni Danilo ang mga nakuha namin. Nagtanong siya. Wala ni isa ang nakadirekta sa akin. Pagkatapos ay humiling siya ng mga kopya ng lahat, mga tala, calendar entries, ang mga scan na ibinigay ni Harold, pati na ang mga opisyal na abiso ni Rebecca. Nang banggitin ni Danilo ang mga hindi kilalang saksi, tinaasan niya ng kilay. Sinabi niya na ang kanilang mga pangalan ay lumabas na dati sa ibang kaso. Mga notaryo na walang lisensya na binabayaran para pumirma ng mga dokumento ng walang tamang pagsusuri. Isinulat niya ang mga detalye sa legal pad ng walang tigil. Pagkatapos ay tumingin at sinabing, "Hindi lang ito basta pabaya, mukhang planado." Hindi ako nagsalita ng ilang sandali. Pinanood lang silang dalawa na magtrabaho na parang mga siruhano sa mga labi ng aking buhay. Pagkatapos ay tumayo ako, naglakad sa bintana at tumingin sa lungsod. Sabi ni Patricio noon, gusto niya ang mga opisina na may magandang view dahil ipinapaalala nito sa kanya kung gaano tayo kaliit, na kahit gaano tayo magplano, ang buhay ay patuloy pa rin sa itaas at ibaba natin. Bago ako umalis, sinabi ni Lydia na maghahain siya ng inquiry sa probate court ng tahimik. Kung may na-file si Rebecca na hindi tama, may bakas ito, isang email, timestamp, kahit paper trail na nakabalat kayo bilang routine.
Pagka-uwi, pumunta ako sa garahe sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Binuksan ko ang lumang file cabinet ni Patricio. May amoy tabako at pino pa rin ito. Hinila ko ang isa sa mga drawer sa ibaba, ang ginagamit niya para sa tax records. Sa loob ay mga folder na nakamarka bawat taon pabalik ng halos 2 dekada. Sa folder para sa nakaraang taon, nakakita ako ng dokumento na pinamagatang Revocable Living Trust Addendum. Walang pirma. Ang wika ng draft ay binago ng ilang beses na parang nagpabalik-balik si Patricio kung paano ito isusulat. Ngunit ang tumama sa akin ay ang seksyon na pinamagatang Survivor Protections. Nandoon ang pangalan ko na malinaw na nakasulat, may mga anotasyon sa kanyang sulat kamay na nagmumungkahi ng karagdagang probisyon. Pangangalaga sa kalusugan, pabahay, legal na suporta, mga bagay na gusto niyang tiyakin na hindi ko aalalahanin kailanman. Sa tabi niyon, sa gilid, may isinulat si Patricio na isang linyang nakilala ko agad. Napag-usapan na namin ito. Sabi ni Rebecca, siya na ang bahala. Pakiramdam ko ay nakikita ko ang sandaling ipinaubayan niya ang renda, ang sandaling umatras siya, marahil dahil sa pagod, marahil dahil sa maling pagtitiwala. Kinopya ko ang dokumento at tinawagan si Danilo. Sabi niya, dalhin ko raw ito kinabukasan ng umaga. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng tsaa at nakinig sa hangin. Sumakit ang katawan ko sa paraang hindi ko napansin noon. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng pagdadala ng mga lihim na hindi naman akin. Naisip ko kung gaano kadaling inalis ang pangalan ko sa bagay na binuo namin ni Patricio sa buong buhay, at kung gaano kabilis na may ibang pumalit para punan ang katahimikang iniwan niya. Sa loob ng maraming taon, akala ko ang pag-ibig ay nangangahulugang pagtitiwala ng walang tanong. Ngunit siguro ang pag-ibig ay nangangahulugan ding protektahan ang katotohanan kapag hindi kaya ng iba, kahit na ang katotohanang iyon ay hindi komportable, kahit na nangangahulugan ito ng pagbubukas ng mga sugat na nagsisimula pa lang maghilom. Kinabukasan, gumising ako bago sumikat ang araw at nagbihis ng maayos, hindi para sa pagpapaganda kundi para sa kalinawan. Kailangan kong maramdaman na ako ulit ang aking sarili. Tulad ng babaeng pinakasalan ni Patricio, hindi ang multo na pilit binubura ni Rebecca sa kwento. Dumating ako sa opisina ni Danilo, dala ang bagong dokumento. Nandoon na si Lydia. Binasa niya ito ng tahimik, nakatikom ang mga labi. Nang matapos siya, tumingin siya at sinabing malaki ang maitutulong nito. Ipinaliwanag niya ang kanilang susunod na hakbang, isang mosyon para protektahan ang natitirang mga ari-arian. Kung pagbibigyan ito ng korte, mawawalan si Rebecca ng kakayahang maglipat ng pondo o ari-arian nang walang kaalaman ng korte. Hindi ito paghihiganti, ito ay proteksyon, tumango ako. Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Kailangan ko ng puwang para huminga at pagkakataong alalahanin si Patricio hindi bilang isang lalaking iniwan ako, kundi bilang isang taong sinubukang protektahan ako sa huli kahit na marahil ay nabigo siya. Ngunit kung binago niya ang mga termino ng aming buhay, babaguhin ko ang katapusan sa sarili kong mga termino ng tahimik, may intensyon at magsisimula ito ngayon. Tinawagan ako ni Lydia pagkaraan ng strange araw na may dalang balita. Ang mosyon para i-freeze ang estate ay naaprubahan. Pansamantalang utos lang ito, ngunit nangangahulugan na hindi na makakapaglipat ng pondo si Rebecca o makakapaglipat ng titulo ng ari-arian nang walang kaalaman ng korte. Hindi ako gaanong nagsalita nang sabihin niya sa akin. Huminga lang ako ng malalim at hinayaang tumimo ang katahimikan. Pakiramdam ko ay ito ang unang matibay na hakbang pasulong. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng sobre sa koreo. Walang return address. Sa loob ay isang pirasong papel, isang printed na imbitasyon. Si Rebecca ay magho-host ng isang pribadong event sa country club, isang parangal kay Patricio, cocktails at catered hors d'oeuvres, isang charity auction sa kanyang pangalan. Sa likod, napansin ko ang petsa, 4 na araw na lang. Matagal ko itong tinitigan. Walang nabanggit tungkol dito, walang tawag sa telepono, walang text. Gayunpaman,
nagkaroon siya ng lakas ng loob na padalhan ako ng makintab na imbitasyon na may embossed lettering na parang bisita lang ako at hindi ang babaeng gumugol ng 43 taon sa tabi ni Patricio. Hindi ko ito itinapon. Isinuksok ko ito sa drawer sa tabi ng sopa at pinag-isipan. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Danilo. Sinabi ko sa kanya na gusto kong dumalo. Hindi siya nagtanong kung bakit. Nag-alok lang siya na samahan ako kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, ngunit tumanggi ako. Hindi ito tungkol sa komprontasyon. Hindi pa. Ito ay tungkol sa presensya, tungkol sa pagtayo ng tahimik sa isang silid na sinubukan ng iba na alisin ako. Pagdating ng Sabado, nagbihis ako ng maayos. Navy slacks, isang silk blouse na binili ni Patricio para sa aming ika-35 anibersaryo. Isang manipis na kadenang pilak, hindi magarbo, hindi maingay, ngunit punong-puno ng intensyon. Puno na ang parking lot ng country club nang dumating ako. Nakilala ko ang kalahati ng mga pangalan sa listahan ng bisita sa pinto. Mga kaibigan ng mga kasamahan ni Patricio, mga miyembro ng board, mga taong nakasalo namin sa hapunan sa bahay, nag-toast sa mga anibersaryo, nagsulat ng mga Christmas card. Sa loob, maliwanag ang makintab na sahig na kahoy, mga floral centerpiece. Isang larawan ni Patricio na nakakuwadro sa ginto ang nakatayo malapit sa bar. Ito yung ipinilit ni Rebecca na gamitin para sa obituary. Yung litrato kung saan mukha siyang pagod, mahina ang ngiti. Kinamuhian ko ang litratong iyon. Nasa gitna ng lahat si Rebecca, elegante, kalmado, bawat galaw ay kalkulado. Binati niya ang mga bisita ng bahagyang yuko ng ulo na parang isang reyna na tumatanggap ng matatapat na nasasakupan. Nang makita niya ako, kumislap ang kanyang ekspresyon ng isang segundo. Pagkatapos ay ngumiti siya. Tumango ako pero hindi gumanti ng ngiti. Pumunta ako sa mas tahimik na bahagi ng silid, malapit sa mesa ng mga display item para sa auction. Nakalabel ang mga ito bilang paboritong bagay ni Patricio. Isang pirmadong baseball, isang vintage na panulat, isang first edition na nobela na ibinigay ko sa kanyang kaarawan. Inabot ko ito, hinawakan ang sulok ng spine. Wala ang pangalan ko sa label. Umatras ako. Isang lalaking hindi ko kilala ang lumapit at nagpakilala bilang isa sa mga dating kasosyo ni Patricio sa negosyo. Nagsalita siya ng mabait, sinabing masaya siyang makita ako. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano ko pinamamahalaan ang estate, kung gumawa ba ako ng anumang pagbabago sa mga alokasyon ng pondo. Tinitigan ko siya, na bigla. Akala niya ako pa rin ng trustee. Nang sabihin ko sa kanya na hindi, na tinanggal ako bago pumanaw si Patricio, nagbago ang mukha niya. Bahagyang pagkalito, magalang na pagkailang. Pagkatapos ay tumango siya at lumayo. Hindi ito gaanong mahalaga, pero may sinabi ito sa akin. Hindi sinabi ni Rebecca sa lahat ang buong katotohanan, hindi tungkol sa testamento, hindi tungkol sa paglipat ng kontrol, hindi kahit tungkol sa mga auction item na kinuha niya mula sa aking tahanan nang walang pahintulot ko. Nanatili lang ako ng isa pang 20 minuto, sapat lang para makausap ang isa sa mga lumang kasamahan ni Patricio sa board, na nagbanggit na nakatanggap siya ng email mula kay Rebecca ilang linggo bago pumanaw si Patricio. Kasama doon ang mga iminungkahing halaga ng donasyon, legal na wika, at ang pariralang managing partner responsibilities. Nagpasalamat ako sa kanya, ngumiti, at nagpaalam. Pagbalik sa kotse, naupo ako ng patay ang makina, mga kamay sa manibela. Iyon ang sandaling luminaw ang lahat. Hindi naghintay si Rebecca na pumanaw si Patricio. Sinimulan niya ang pag-orkestra ng transisyon habang humihinga pa siya. Ginamit niya ang sakit nito bilang panakip, ang tiwala nito bilang salapi, at ang katahimikan ko bilang pahintulot. Ngunit tapos na ang katahimikang iyon. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita ako kay Danilo at Lydia. Ibinigay ko sa kanila ang aking mga tala. Lahat ng nakalap ko mula sa gabing iyon, bawat parirala, bawat hindi tugma. Sumandal si Lydia, nag-iisip. Higit pa ito sa paglabag sa pananalapi. Ngayon, tumuturo na ito sa sadyang pagpaplano at potensyal na pamimilit. Sumang-ayon si Danilo. Magsisimula silang mag-draft ng mosyon para kontrahin ang testamento.
Hindi lang para sa parte ko, kundi para sa integridad ng mga huling hiling ni Patricio. Umalis ako sa opisina nila at naglakad pa uwi ng mabagal. Hindi dahil pagod ako, kundi dahil kailangan ko ang bawat hakbang para ipaalala sa akin kung sino pa rin ako. Ang asawa, ang saksi, ang naiwang nakatayo matapos mawala ang palakpakan. At ngayon ang siyang handa ng magsalita. Ang sumunod na Lunes ay nagsimula sa ulan, manipis, tuloy-tuloy, walang humpay. Nakaupo ako sa hapagkainan kasama ang aking kape. Pinapanood ang mga patak na tumatama sa bintana tulad ng maliliit na paalala na ang mundo ay patuloy na gumagalaw kahit na ang lahat sa loob mo ay huminto. Eksaktong 9:15, tumawag si Danilo. Sinabi niya na naihain na ni Lydia ang mosyon upang hamunin ang testamento sa formal na batayan ng potensyal na pandaraya at hindi nararapat na impluwensya. Tinanggap ng korte ang paghahain at nagtakda ng paunang pagdinig sa loob ng 2 linggo. Maikli lang ito, sapat lang para ilatag ang pundasyon, ngunit magbibigay daan ito para sa discovery. Ibig sabihin, maaari kaming magsimulang humiling ng internal communications, financial records, at digital documents mula sa kumpanya ni Rebecca. Pakiramdam ko ay nagbubukas ako ng isang selyadong pinto. Nang hapong iyon, nakipagkita ako kay Lydia sa kanyang opisina. May kausap pa siya sa telepono, kaya pinapasok ako ng kanyang assistant sa maliit na conference room kung saan nakalatag ang mga kopya ng estate documents sa mesa. Mga color-coded tabs, printed emails, isang bahagyang timeline na nakadikit sa dingding. Sumama sa akin si Lydia makalipas ang 10 minuto hawak ang isang printout. Isa itong email na ipinadala ni Rebecca 6 na linggo bago pumanaw si Patricio, may markang confidential. Ang subject line ay revised structure, immediate actions. Ang laman ng mensahe ay maikli ngunit malinaw. Inutusan ni Rebecca ang kanyang team na bilisan ang pagsasapinal ng mga dokumento ng trust at alisin ang lahat ng sugnay na itinuturing niyang discretionary. Nabanggit ang pangalan ko ng isang beses, isang maikling pangungusap. Remove co-beneficiary privileges per our discussion. Iyon lang. Ang buong presensya ko, ang mga dekada ko sa tabi ni Patricio, ay naging isang linya na lang sa email chain ng ibang tao. Hindi tumingin sa akin si Lydia. Hindi na niya kailangan. Tinanong lang niya kung handa na akong ituloy ang pagdinig at ang formal na proseso na susunod. Sumagot ako ng oo nang walang pag-aalinlangan. Ang sumunod na ilang araw ay lumipas sa dami ng papeles at tahimik na determinasyon. Iniwasan ko ang mga hindi kailangang pag-uusap. Nanatili akong nakatungo. Naglalakad ako tuwing gabi sa kapitbahayan, dumadaan sa mga bahay na may mga palamuti pa mula sa Kapaskuhan. Walang nagbago sa panlabas, ngunit mas alam ko na ngayon. Ang mga pinakamapanganib na pagtataksil ay hindi nagpapahayag ng kanilang sarili gamit ang mga sirena. Dumarating sila ng dahan-dahan sa mga email, sa tinta, sa pagbura ng isang pangalan. Pagdating ng Huwebes, nakatipon na si Lydia ng sapat na dokumentasyon para magsimulang maglabas ng mga subwena. Nag-file siya upang makuha ang buong access sa mga digital na komunikasyon ni Patricio sa huling 6 na buwan ng kanyang buhay. Nagsumit rin siya ng kahilingan na i-depose ang isa sa mga legal assistant ni Rebecca, ang taong nagnotaryo ng mga pinagtatalunang dokumento sa ilalim ng pangangasiwa ni Rebecca. Sinuri ni Danilo ang mga file at napansin ang mga hindi pagtutugma sa 2 timestamp ng pirma. Parehong naitala sa 1 linggo ng gabi kung kailan dapat sarado ang opisina. Nang mabasa ko ang detalyeng iyon, natigil ang mga kamay ko. Ayaw na ayaw ni Patricio na magtrabaho kapag weekend at hindi siya pumipirma ng kahit ano nang hindi ipinababasa sa akin muna. Ang mga petsang iyon ng linggo ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Binigyan ko ng pahintulot si Lydia na humiling ng isang forensic handwriting expert. Ikukumpara namin ang mga kilalang pirma ni Patricio mula sa kanyang medical files sa mga nasa binagong dokumento. Hindi ito magiging tiyak, ngunit sapat na ito upang magdulot ng seryosong pagdududa. Nanatili akong tahimik ng gabing iyon, hindi sa lungkot kundi sa kalinawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman ko ang pagsisimula ng pagbabago ng balanse.
Noong weekend na yon, nagmaneho ako papunta sa sementeryo. Tahimik, mababa at kulay abo ang langit. Simple lang ang lapida ni Patricio, ang buong pangalan niya. Ang mga petsa, isang maikling linya sa ibaba. Namuhay ng may grasya, lumisan ng may pag-ibig. Tumayo ako doon ng matagal. Hindi ko siya kinausap, hindi nang malakas, ngunit hinayaan kong tumimo ang bigat ng sandaling iyon. Alam ko na ngayon na nagtiwala siya sa maling tao at marami siyang iniwang hindi tapos. Ngunit hindi ko na iyon isinumbat sa kanya. Ginugol ko ang napakaraming gabi sa pag-iisip kung ano ang iniisip niya malapit sa huli. Iniisip kung sinubukan niya ba akong protektahan at nabigo. Pero hindi na mahalaga iyon ngayon, dahil ngayon ako na mismo ang magpoprotekta sa katotohanan. Pagbalik ko sa bahay, may mensahe mula kay Lydia, maikli, direkta. Pumayag ang assistant na magsalita. Siya ay dedeposahan sa susunod na Martes at handa siyang magsalita tungkol sa mga hindi pagtutugma na napansin niya. Hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ngunit nagtago siya ng mga tala. Iyon ang sandaling nabuksan ng lahat. Inorkwestra ni Rebecca ang mga pagbabago. Pinatahimik niya ang mga tumututol, ngunit nakalimutan niya ang pinakamaliit na bagay. May nanonood, may nakapansin. At ngayon may handa ng magsalita. Habang pinapatay ko ang mga ilaw ng gabing iyon, tumayo ako sa pintuan ng aming kwarto nang mas matagal kaysa karaniwan. Maayos pa ring nakalatag ang kama. Ang litrato sa aparador, yung kami sa probinsya, tumatawa sa hangin, ay nakatagilid pa rin ng kaunti sa kaliwa. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, hindi ko naramdaman na isa akong estranghero sa sarili kong kwento. Pakiramdam ko ay isang babaeng bumabalik sa kanyang nararapat na lugar. Hindi sa galit, kundi sa katotohanan. Malamig at tahimik ang Martes ng umaga nang dumating ako sa opisina ni Lydia. Hindi pa ganap nagising ang lungsod at ang mga bangketa ay may hamog pa sa umaga na nagpaparamdam na parang nakatigil ang oras. Sa loob ng conference room, bukas na ang mga ilaw. Nandoon si Danilo na nag-aayos ng makapal na folder ng mga nakaprint na record. Nakatayo si Lydia malapit sa bintana, mahinang nagsasalita sa telepono. Sa mesa ay may isang maliit na voice recorder at isang tasa ng tsaa na ginawa ng kung sino para sa bisitang hinihintay namin. Ang pangalan niya ay Ava. Nasa mid-30s, matalas ang mata, ngunit may pagkabalisa sa kanyang mga kamay, na parang hindi pa niya alam kung saan ilalagay ang kanyang takot. Pumasok siya ng eksakto sa oras, nakasuot ng abuhing cardigan at maong. Walang makeup, walang alahas, tanging isang tahimik na determinasyon. Inalok siya ni Lydia ng upuan, pagkatapos ay inilatag ang mga parameter ng deposition. Tumango si Ava, naintindihan niya, nasuri na niya ang mga dokumento, nagtago siya ng sarili niyang mga kopya. Hindi siya naroon para akusahan ang sino man ng direkta. Gusto lang niyang maging malinaw ang katotohanan. Nagsimula siya sa timeline. Isinama siya ni Rebecca sa mga pagbabago sa State 6 na linggo bago pumanaw si Patricio. Sinabi ni Ava na kakaiba na nilampasan ang ilang karaniwang pamamaraan. Karaniwan, kapag ang isang tao na may katayuan tulad ni Patricio ay nag-amyenda ng testamento o trust, may mga pagpupulong, review sessions, notarized acknowledgements. Ngunit sa kasong ito, mabilis ang mga pangyayari. Masyadong mabilis. Inilarawan ni Ava ang isang gabi nang manatili siya ng late sa opisina. Bumalik siya para kunin ang kanyang jacket at nakita si Rebecca at isa pang staff sa loob ng conference room na may tumpok ng mga hindi pa napipirmahang form. Hiniling ni Rebecca sa kanya na saksihan ang isang pirma. Hindi niya nakitang pumirma si Patricio ng direkta. Nang magtanong siya, binaliwala ito ni Rebecca. Sinabing lumabas lang daw sandali si Patricio, sinabing emergency, saksihan lang daw. Walang big deal. Ang sandaling iyon ay nanatili sa isip ni Ava kaya isinulat niya ito sa kanyang planner. Dala niya ang pahinang iyon. Simple lang ang tala. 7:43 p.m. Linggo, witnessed signature for R, no P present. Nagtanong si Lydia ng ilang mahinahong tanong para linawin. Sinagot ito ni Ava nang may pagpipigil. Hindi siya bitter, hindi siya naghahanap ng gulo.
ngunit nakapansin siya ng mga hindi pagtutugma. Ang petsa ng pirma ay hindi tumutugma sa file metadata. Ang formatting ng testamento ay binago upang alisin ang mga reference section na mangangailangan sana ng aking counter-signature bilang co-trustee. Nagkatinginan sina Danilo at Lydia. Pagkatapos ay may sinabi pa si Ava. Naalala niyang narinig si Rebecca sa isang tawag sa kanyang opisina na nakikipag-usap sa isang tao tungkol sa mabilis na pamamahagi ng mga asset. Ang pariralang tumatak sa kanya ay liquidate silently, no delays. Iyon ay 2 na araw bago na ospital si Patricio sa huling pagkakataon. Nang umalis si Ava ng gabing iyon, alam niyang may mali. Ngunit may kapangyarihan at impluwensya si Rebecca at may mortgage si Ava, isang anak at trabahong hindi niya kayang mawala. Ngayon, nang marinig kung gaano karami ang kinukwestiyon, sinabi niyang hindi siya pwedeng manatiling tahimik. Nilagdaan niya ang kanyang pahayag, nilagyan ng petsa. Pinasalamatan siya ni Lydia at inihatid siya ni Danilo palabas. Nang sumara ang pinto, umupo si Lydia at inilapat ang parehong kamay sa mesa. Iyon ang ebidensyang kailangan namin. Hindi lang hinala. May timestamp kami, isang direktang saksi, wikang nagpapahiwatig ng manipulasyon, marahil kahit na planadong intensyon, sapat na upang dalhin ito sa harap ng hukom at humiling ng formal na pagsusuri ng buong trust administration. Sumandal si Danilo, huminga ng malalim. Ito ang unang pagkakataong nakita ko ang kaluwagan sa kanyang mukha, ngunit hindi ko ito naramdaman. Hindi pa, dahil alam ko kung ano ang susunod na mangyayari. Malalaman ni Rebecca. At kapag nalaman niya, hindi siya magpapanik. Magpaplano siya. Makalipas ang 2 araw, nagsimula na. Nakatanggap ako ng sulat mula sa kanyang abogado, pulido, malamig. Inakusahan nila ako ng pakikialam sa isang legal na estate transition. Sinasabi nilang inudyukan ako ng kalungkutan, hindi pagkakaunawaan, at personal na hinanakit. Nagbanta silang sisingilin ako ng legal costs kung hindi ko iaurong ang aking motion sa loob ng 10 araw ng trabaho. Binasa ko ang sulat ng 3 beses bago ito tiklopin ng maayos at ilagay sa tabi ng aking kape sa umaga. Pagkatapos ay tinawagan ko si Danilo. Tinanong niya kung okay lang ako. Sinabi ko sa kanya na higit pa sa okay ako sa loob ng maraming taon. Tahimik lang ako. Ngunit ang katahimikan ay hindi pagsuko. Tumawa siya ng mahina. Sabi niya iyon ang pinakamagandang narinig niya sa buong linggo. Nang hapong iyon, isinumite ni Lydia ang aming buong rebuttal. Naka-attach ang mga tala ni Ava, ang kanyang formal na deposition, mga paghahambing ng metadata, mga naunang draft ni Patricio at mga log ng kalendaryo mula sa security system ng opisina na nagpapakitang hindi siya pumasok sa gusali noong weekend na dapat ay nilagdaan ang mga bagong dokumento. Mabigat ang pakete. May bigat ito, ngunit higit pa roon may dala itong intensyon. Hindi kami nag-aakusa para sa paghihiganti. Binabawi namin ang isang katotohanan na ibinaon sa ilalim ng kaginhawaan at kontrol. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa likod na balkonahe na may kumot at nakinig sa hangin sa mga puno. Sa unang pagkakataon, hinayaan ko ang sarili kong makaramdam ng bago. Hindi lungkot, hindi galit, kundi katatagan, isang uri ng kaalaman na nakaugat. Binago ni Rebecca ang huling kabanata ni Patricio, ngunit ngayon ang pulang tinta ay tumagos na at hawak ko pa rin ang orihinal na manuskrito. Dumating ang imbitasyon sa isang kulay cream na sobre. Walang selyo, isinuksok lang sa aking pintuan sa harap. Hindi ito direktang galing kay Rebecca, syempre. Galing ito sa estate board na nilagdaan ng isa sa mga pinakamatagal na kasosyo ni Patricio. Isang opisyal na pagpupulong ang gaganapin sa bagong opisina ng foundation upang isapinal ang paglilipat ng executive authority. Walang nabanggit tungkol sa demanda, walang nabanggit tungkol sa aking pagtutol, tanging ang tono ng pagtatapos. Nakatakda ito sa Huwebes ng 2:00 ng hapon. Binasa ko ito habang nagkakape minsan, pagkatapos ay 2 beses. Pagkatapos ay tiniklop ko ito at inilapag sa tabi ng aking plato, sa agahan na parang flyer lang. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ito basta kortesiya. Isa itong palabas. Gusto ni Rebecca na makita ko kung ano ang pinaniniwalaan niyang napanalunan na niya.
Gusto niyang panoorin ko siyang maupo sa silyang dati kong inuupuan sa tabi upang ngumiti na parang pinaghirapan niya ito. Tinawagan ko si Lydia, sinabing dadalo ako. Nag-atubili si Danilo nang banggitin ko ito, ngunit sinabi ko sa kanya na huwag mag-alala. Hindi ako gagawa ng eksena. Kailangan ko lang makita. Kailangan kong maramdaman ang distansya sa pagitan ng kung sino ako noon at kung sino ako ngayon. Noong Huwebes na yon, dumating ako ng maaga ng 5 minuto. Ang bagong opisina ng foundation ay isang glass box sa syudad, lahat ay marble floors at tahimik na mga elevator. Dinala ko ng isang receptionist sa conference room. Nakilala ko ang ilang mukha, mga lalaking nakatrabaho ni Patricio sa Education Initiative. Mga babaeng yumakap sa akin noon sa mga piging at nag-abot ng mga plato ng catered chicken habang tinatawag akong sweetheart o tita. Lahat sila ay ngumiti, magalang, kontrolado, ngunit walang nagtanong kung saan ako galing. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Rebecca. Dark blue ang suit niya. Ang buhok niya ay nakatali sa isang perpektong knot. Nakarelo siya at puting blusa. Power-dressed sa tahimik na kulay. Nang makita niya ako, bahagyang nagbago ang ngiti niya. Isang kislap ng gulat, tapos ay poise ulit. Tumango ako at kinuha ang bakanting upuan sa dulong bahagi. Nagsimula ang pulong sa mga pagbati, pagsusuri ng mga kamakailang donasyon, mga tala tungkol sa mga paparating na inisyatiba. Nakinig ako ng tahimik. Standard ang lahat. Strategic language na walang kaluluwa. Nang marating nila ang item na may markang Transition of Executive Oversight, tumikhim si Rebecca. Nagsimula siyang magpasalamat sa lahat para sa kanilang suporta. Nagsalita tungkol sa pananaw ni Patricio, tungkol sa pagpapatuloy, tungkol sa bigat ng responsibilidad. Praktisado ito. Pagkatapos ay may sinabi siya na nagpatigil sa buong kwarto. Pinasalamatan niya ako, sinabing nanatili ako sa tabi ni Patricio sa kanyang mga unang taon, sinabing tumulong ako sa paglalatag ng pundasyon para sa kung ano ang naging organisasyon. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya ang pariralang hinding-hindi ko makakalimutan. At ngayon sa iyong basbas, Grace, dadalhin ko ito pasulong. Sa iyong basbas. Parang yumuko ako, parang inabot ko ito. Nakaupo ako ng tahimik, sobrang tahimik. Pagkatapos ay dumukot ako sa aking bag at naglabas ng maliit na sobre. Tahimik kong ipinasa ito sa lalaking katabi ko. Ang pinakamatandang kaibigan ni Patricio na nasa board pa rin. Mukha siyang nalilito, ngunit kinuha niya ito. Sa loob ay isang kopya ng notarized letter na nilagdaan ni Ava kasama ang isang maikling buod mula sa legal brief ni Lydia at isang kopya ng pahinang binago ni Rebecca sa orihinal na kasunduan ng trust na may markang pula. Hindi siya nagsalita. Ipinasa lang niya ito sa susunod na tao at sa susunod pa. Sa loob ng ilang sandali, napansin ni Rebecca. Tumigas ang ngiti niya. Tumigil ang kanyang mga kamay sa paggalaw. Hindi ko itinaas ang boses ko, hindi ako nagpaliwanag. Hinayaan ko lang maglakbay ang papel. Nang makarating ito sa dulo ng mesa, tumayo ako. Salamat sa imbitasyon, sabi ko. Makikipag-ugnayan ang aking abogado kung may sino man dito na nangangailangan ng paglilinaw. At lumabas ako, hindi nagmamadali, hindi galit, malinaw lang. Nagmaneho ako pauwi na nakabukas ng kaunti ang bintana, hinahayaang pumasok ang ingay ng lungsod. Tinawagan ako ni Lydia ng gabing iyon. Narinig na niya mula sa isa sa mga miyembro ng board. Nag-aalala sila. Gusto nila ng hiwalay na internal review bago ituloy ang anumang huling paglilipat ng awtoridad. Pinakamagandang sinabi ni Danilo, ang sandaling iyon sa mesa ay hindi komprontasyon. Ito ay isang redirection. Inaasahan ni Rebecca na maglalaho ako. Hindi niya inaasahan na magpapakita ako dala ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, nagbago muli ang mga bagay, tahimik ngunit makabuluhan. Ipinagpaliban ng board ang kanilang botohan, tumahimik ang abogado ni Rebecca. Humiling ng isang neutral na third party upang suriin ang mga pinagtatalunang amyenda. Kahit walang mangyari dito sa legal na aspeto, nandoon na ang mantsa, ang pagdududa, ang pag-aalinlangan. At sa puwang na iyon,
Natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang buwan. Balanse. Noong Sabado na iyon, kinuha ko ang lumang file box ni Patricio mula sa study room, ang may orihinal na charter ng foundation, ang kanyang mga tala sa mentorship programs, ang unang grant proposal na isinulat niya. Binasa ko ang bawat pahina ng dahan-dahan. Pagkatapos ay inimpake ko ang mga ito at tinawagan si Danilo. Gusto kong mai-archive ang mga ito ng maayos, hindi nakabaon sa mga legal na kahon, hindi nakakabit sa pangalan ng sinuman, basta mapreserba. Ang kwento ng kung ano ang binuo namin nang magkasama bago ito pinakialaman. Tinapos ko ang linggong iyon sa isang paglalakad sa tabi ng lawa, malapit sa aming lumang bahay. Malamig ang hangin pero malinis, yung klase ng lamig na gumigising sa iyo, nagpapatalas ng pandinig. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ko naramdaman ang pangangailangan na ipagtanggol ang aking sarili. May sariling boses na ngayon ang katotohanan. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nag-aakusa. Basta nandyan lang, hindi maikakaila, hindi natitinag. At sapat na yon. Ang mga araw pagkatapos ng board meeting ay kakaibang tahimik. Walang tawag, walang banta, walang sulat na may wikang pang-abogado o nakatagong mga kahilingan. Parang bumagsak ang kurtina sa entablado na maingat na ginawa ni Rebecca at ngayon ay tahimik nang umalis ang mga manonood sa kanilang mga upuan. Ngunit hindi ko ipinagkamali ang katahimikan bilang resolusyon. Binalaan ako ni Lydia na ang mga sandaling ito ay madalas na pinaka-estratehiko. Kapag tumahimik ang mga bagay, nangangahulugan ito na nagre-regroup ang mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang kailangang maghanda. Nagawa ko na ang parte ko. Nasabi ko na ang katotohanan. Ngayon ay siya naman ang kailangang harapin ito. Ginugol ko ang linggong iyon pabalik sa sarili kong ritmo, maliliit na bagay, pagdidilig ng mga halaman, pagbabasa ng dyaryo sa hapagkainan, pagluluto ng sabaw sa paraang gusto ni Patricio noon. Hindi ko na naramdaman ang pagmamadali na maghanap ng mga paliwanag. Ang ilang bahagi ng pagtataksil ay mananatiling hindi maipaliwanag at nakipagkasundo na ako doon. Pagkatapos ay dumating ang linggo. Tumawag si Lydia pagkalipas ng tanghali. Nakatanggap siya ng hindi inaasahang email mula sa legal team ni Rebecca. Wala nang karagdagang hamon sa trust inquiry. Sa katunayan, aatras si Rebecca mula sa kanyang posisyon bilang managing executive ng foundation ng tuluyan. Wala siyang inalok na pag-amin ng maling gawain, tanging isang pahayag tungkol sa pagpapanatili ng reputasyon ng foundation at paggalang sa pamana ni Patricio. Hindi ako nagdiwang. Wala akong tinawagan. Lumabas lang ako na may Amerikana at hinayaang tumama ang hangin ng taglamig sa aking mukha. Malamig, tapat, at nagpapalinaw. Noong sumunod na Martes, naglabas ang foundation ng maikling press statement na nagkukumpirma sa transisyon. Nagtalaga sila ng pansamantalang oversight committee na binubuo ng mga mas matatandang miyembro ng board na direktang nakatrabaho ni Patricio noong mga unang taon. Ipinasa sa akin ni Danilo ang isang kopya kasama ang isang personal na sulat mula sa isa sa kanila. Sinasabi lang nito, "Tama ka na protektahan ang mahalaga." Tinitigan ko ang mga salitang iyon ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Hindi sila magarbo. Hindi nila inayos ang sakit, ngunit kinilala nila ang isang bagay na mas malalim kaysa sa paghingi ng tawad. Noong linggong iyon, nagkita kami ni Lydia sa huling pagkakataon ng personal. Naghanda siya ng buod kung nasaan na ang kaso at kung ano ang mga susunod na hakbang na maaari naming ituloy kung gusto kong pormal na humingi ng danyos o restitusyon. Inilatag niya ang bawat landas ng malinaw, bawat opsyon ay sukat at maayos. Nagpasalamat ako sa kanya, ngunit sinabi kong hindi. Hindi ako interesado na pahabain pa ang mga bagay-bagay. Hindi dahil pinatawad ko na si Rebecca, kundi dahil napanalunan ko na ang bahaging pinakamahalaga sa akin. Nabawi ko ang aking pangalan mula sa isang dokumento na sumubok na burahin ito. Naipasok ko muli ang aking sarili sa isang kasaysayan na tinulungan kong itayo at higit sa lahat, tumanggi akong maging maliit sa paningin ng sarili kong kwento.
Nang gabing iyon, nakaupo ako sa aking study room at binuksan ang isang drawer na hindi ko ginalaw sa loob ng maraming taon. Sa loob ay mga sulat kamay na tala mula kay Patricio, ilang liham, mga lumang resibo sa paglalakbay, listahan ng mga librong hindi na niya nabasa. Mayroon ding selyadong sobre na hindi ko namumukaan, walang label, nakasuksok lang doon sa likod ng isang lumang ledger. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay isang kopya ng mas naunang testamento na may petsang 1 taon bago ang revision na isinampa ni Rebecca. Doon, idinetalya ni Patricio ang mga tiyak na hiling tungkol sa foundation, sa trust at sa aking papel bilang panghabambuhay na co-trustee. May mga pahina ng mga tala na nakasulat sa gilid, mga personal na parirala, pagbanggit ng mga biyaheng napuntahan namin at mga pag-uusap na aming pinagsaluhan tungkol sa pamana at balanse. Naluha ako habang binabasa ang huling talata. Isinulat niya na anuman ang mangyari, gusto niyang manatili ang mga halagang binuo namin nang magkasama bilang sentro ng lahat ng hinahawakan ng foundation. Na ang pamilya ay hindi tungkol sa mga apelyido o ugnayan sa dugo. Ito ay tungkol sa pagtayo sa tabi ng isa't isa sa katahimikan kapag walang nanonood. Nilagdaan niya ito sa ballpen. Walang saksi, intensyon lang. Nakaupo ako kasama ang papel na iyon hanggang sa dumilim ang silid. Kinabukasan ng umaga, dinala ko ang dokumento kay Danilo at hiniling sa kanya na i-archive ito. Hindi para sa ebidensya, hindi para sa anumang korte, kundi para sa kasaysayan. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik ako sa foundation sa unang pagkakataon mula noong gulo. Mas tahimik ang kapaligiran, hindi gaanong pulido, hindi nakakatakot. Malugod akong binati ng bagong komite. Humingi sila ng gabay sa isa sa mga unang scholarship program ni Patricio. Nag-alok akong suriin ang mga file at tumulong kung saan ko kaya. Hindi nila ako hiniling na bumalik sa anumang opisyal na tungkulin at hindi ko inaasahan na gagawin nila. Hindi na iyon ang punto. Wala ako roon para maitalaga. Naroon ako para sumaksi, para tiyakin na ang binuo namin ng magkasama ay hindi maglalaho sa ilalim ng mga edit ng ibang tao. Umalis ako pagkalipas ng 1 oras, naglakad ng mabagal papunta sa parking lot. Mababa ang sikat ng araw sa langit, naghahatid ng mahabang anino sa semento. Tumayo ako sa tabi ng aking kotse at lumingon pabalik sa salaming gusali. Kumikinang ito, ngunit hindi na ako natatakot dito. Isa lang itong lugar, isang sisidlan at hindi ko na kailangan ang pag-apruba nito. Nang gabing iyon, nagsindi ako ng kandila sa kusina at naupo sa tabi ng bintana na may tasa ng tsaa. Naisip ko si Patricio, si Ava at ang kanyang tahimik na katapangan, sina Lydia at Danilo, na nagpakita hindi lang bilang mga profesional, kundi bilang mga taong naniniwala sa integridad. At naisip ko ang aking sarili, hindi ang babaeng nakaupo ng tahimik noong unang pagbasa ng testamento, kundi ang babaeng bumalik ng buo, hindi para lumaban, kundi para makita, para bawiin ang kanyang lugar, para isulat ang katapusan ng kwento gamit ang sarili niyang kamay. 1 buwan na ang nakalipas mula noong formal na pag-atras ni Rebecca, at sa panahong iyon, lumambot ang mundo sa paligid ko sa mga paraang hindi ko inaasahan. Walang mga petsa ng korte, walang mga abogadong naghihintay, walang bigat ng mga dokumento at lagda na naghihintay suriin, nagsimula akong gumalaw ng iba. Mas mabagal ang mga umaga. Hindi ko na inaabot ang aking planner bago ko maubos ang aking tsaa. Uupo ako sa sunroom na may lumang kumot ni Patricio sa aking mga binti. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa sahig na kahoy at hinahayaan kong maging sapat ang katahimikan. Ang katahimikang iyon na pagtanto ko ay hindi ang kawalan ng kaguluhan. Ito ang gantimpala ng pagharap dito. Dumaan si Lydia isang hapon para ihatid ang huling pakete. Karamihan ay mga pormalidad na lang ngayon. Inasikaso na niya ang pagsasara ng mga inquiry, pagtatala ng mga pahayag, pagtiyak na ang aking papel sa original na trust ay kinikilala at nakafile sa pampublikong record. Tapos na. Wala nang dapat hamunin. Hindi kami masyadong nag-usap ng araw na iyon. Binigyan niya ako ng malambing na ngiti, inabot ang sobre, at naupo kami ng ilang minuto nang walang sinasabi. Pagkatapos ay tumayo siya at pinisil ang aking kamay ng dahan-dahan bago umalis. Pagkaalis niya,
Inilagay ko ang folder sa itaas na drawer ng mesa ni Patricio. Hindi nakalak, inilagay lang na parang kabilang ito doon, kasama ang kanyang mga tala at tahimik na paninindigan. Noong weekend na iyon, binisita ko ang hardin sa likod ng community center na tinulungan naming punduhan ilang taon na ang nakararaan. Malamig ang panahon, oo, ngunit nagtanim na ang hardinero ng mga maagang sibol, mga sunflower, rosas at ilang orkidya na naghihintay sa ilalim ng lupa. Kahit sa ilalim ng lamig, naghahanda ang buhay na mamulaklak. Naglakad ako sa gilid ng daanan, inaalala ang ribbon cutting ceremony, ang paraan ng paghawak ni Patricio sa aking kamay habang inilalantad nila ang plake. Nakatayo pa rin ito doon, medyo luma na ngayon, pero matatag, tulad namin. Nakasulat dito, bilang parangal sa mga nagtatanim para sa hinaharap na maaaring hindi nila makita. May mga pagkakataon sa mga nakaraang buwan na natakot akong nabura na ang hinaharap na iyon, ngunit hindi. Ibinaon lang ito sa ilalim ng kapalaluan at ambisyon, at ngayon ay nahukay na itong muli. Noong huling bahagi ng linggong iyon, nakatanggap ako ng sulat mula sa isa sa mga batang scholar na naging bahagi ng aming unang education initiative. Nabalitaan niya ang tungkol sa mga pagbabago sa foundation. Gusto niyang malaman ko kung gaano binago ng grant na natanggap niya ilang taon na ang nakararaan ang kanyang buhay. Nagtatrabaho na siya ngayon sa isang lokal na non-profit na nagtuturo sa mga batang babae mula sa mga komunidad na tulad ng kinalakihan niya. Maikli lang ang sulat niya, ngunit makapangyarihan. Hindi niya alam ang buong kwento. Hindi na niya kailangan. Ang mahalaga ay may naabot na isang bagay na sinimulan namin, at ngayon ay ipinapasa na niya ito. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa aking kusina at tumingin sa paligid. Ito ang parehong espasyo kung saan naramdaman ko noon na ako'y sinara, hindi nakikita, walang boses. Ngunit ngayon ay iba na ang katahimikan. Ngayon ay puno na ito. Hawak nito ang alaala, kalinawan at kapayapaan. Wala akong sinunog na kahit ano. Tumanggi lang akong maglaho. Dahan-dahang dumating ang panahon ng pamumulaklak ng taong iyon. Ang mga bulaklak sa community garden, ang unang namukadkad, sinundan ng malambot na kulay ng mga halamang nakahanay sa bangketa sa labas ng opisina ng foundation. Hindi ako madalas pumunta, sapat lang para maramdamang konektado, sapat lang para makaalala. Isang umaga, nakatanggap ako ng maliit na imbitasyon sa koreo. Cream na sobre, nakaumbok ang mga letra. Para ito sa taunang tanghalian ng mga donor, isang bagay na tinulungan naming itatag ni Patricio 2 dekada na ang nakararaan, ngunit hindi na namin dinaluhan sa loob ng maraming taon. Kakaiba ang pakiramdam na makita ang aking pangalan na nakalista muli sa mga pinarangalang panauhin. Hindi ako sigurado kung pupunta ako, hindi dahil natatakot ako, kundi dahil hindi ko na nararamdaman ang pangangailangan na patunayan ang kahit ano pa. Pero pumunta ako. Pumili ako ng malambot na abuhing suit at ikinabit ang lumang lapel pin ni Patricio sa aking kwelyo, yung isinusuot niya noon kapag nagsasalita sa publiko. Isang maliit na puno ng oak na pilak, matatag, nakaugat, tahimik. Walang ipinagbago ang ballroom. Makikintab na sahig, bilog na mga mesa, malambing na musika sa background, mga taong naghahalo-halo, nagpapalitan ng mga magalang na balita. Wala si Rebecca. Ang pangalan niya ay nawala na sa mga nakaprint na programa, pinalitan ng interim committee at isang bagong vision statement. Hindi ako masyadong nagsalita, nanood lang ako. At malapit sa pagtatapos ng kaganapan, may nangyaring hindi inaasahan. Isa sa mga mas bagong miyembro ng board, isang babaeng nagngangalang Lea, ang umakyat sa entablado. Bata pa siya, ngunit nagsalita ng may kalmado at grasya. Pinasalamatan niya ang mga gumabay sa foundation sa panahon ng transisyon, at pagkatapos ay tumigil siya. Tumingin siya sa direksyon ko at sinabi ang pangalan ko, hindi nang may seremonya, kundi nang may init. Nagsalita siya ng sandali tungkol sa mga unang araw, tungkol sa orihinal na misyon ni Patricio, at tungkol sa tahimik na lakas ng mga humawak sa misyong iyon sa kabila ng mga bagyo. Pagkatapos ay bumaba siya, at ang silid ay humarap sa akin sa isang alon ng banayad na palakpakan. Tumayo ako sandali at tumango.
Hindi para sa pagkilala, hindi para sa atensyon, kundi bilang isang huling kilos, isang maliit na pagkilala na ang mahabang daan na nilakaran ko ay hindi na nakatago. May pangalan na ito ngayon at sapat na iyon. Nang gabing iyon, naglakad ako pauwi ng mag-isa. Dumaan ako sa lumang bookstore kung saan dating tumitigil si Patricio tuwing linggo. Ngumiti ako nang makita kong inilagay nila ang isang kopya ng paborito niyang nobela sa display ng bintana. Pagbalik sa aking kusina, nagtimpla ako ng tsaa at binuksan ang pintuan sa likod. Malamig ang hangin, malambot. Lumabas ako at tumingin sa langit. Malawak, bukas, at ganap na akin. Hindi ako isang babaeng binura. Hindi ako pansamantalang pampuno sa bersyon ng pamana ng ibang tao. Ako ay buo at sa wakas ay nakauwi na ako sa sarili kong kwento. Kung ang kwentong ito ay nagpaalala sa iyo ng isang panahon kung kailan kailangan mong bawiin ang iyong boses, ang iyong halaga o ang iyong lugar sa isang pamana ng pamilya, gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. Ang mga kwentong tulad nito ay may dalang piraso ng lahat sa atin. At minsan, ang pinakatahimik na mga tagumpay ang pinakamakapangyarihan. Salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito kasama ang kwentong Lola Vault.